Magandang araw mga bata! Ako po si Teacher Connie, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Mga bata, ang ating aralin ay tungkol sa naiuugnay sa sariling karanasan ang nabasang teksto. Ang ating layunin ay pagkatapos sagutan ang module na ito, ang mga bata ay inaasahang naiugnay sa sariling karanasan ang nabasang teksto. Mga bata, subukin muna natin ang inyong husay at galing sa ating bagong aralin. Okay, handa na po ba kayo? Magaling! Ang panuto ay lagyan ng check kung ang patakaran ay ipinatupad noong Enhanced Community Quarantine. X kung hindi. Okay, sa number 1. Ang lahat ay pinayuhang manatili sa loob ng kanilang tahanan. Check or X? Tamang sagot ay check. Okay. Ikalawa, manatiling sarado ang mga paaralan. Check or X? Okay, X. Okay. Ikatlo, lahat ng mga pampublikong sasakyan ay suspendido. Check or X? Okay, X. Ikaapat, ang mga edad 21 pababa ay bawal lumabas. Check or X? X. Okay. Ikalima, mahigpit na ipinatupad ang curfew sa lungsod ng Valenzuela. Okay. Check or X? Okay. Check. Okay, yan po ay nasusubukan po natin ang inyong husay at galing sa ating bagong aralin. Mga bata, balikan muna natin ang ating nakalipas na aralin. Okay. Okay, ano po ba ang damdamin na ipinapakita sa larawan? Yan po ay malungkot. Okay. Yes, ano po ba ang ipinapakita sa larawan? Ano po ang iyong reaksyon o damdamin? Okay, yan po ay masaya, magaling. Ito naman, ano po yung iyong reaksyon sa ipinapakita sa larawan? Galit o nagagalit? Magaling. O yan mga bata, ano po ba ang iyong reaksyon base sa ipinapakita sa larawan? Takot. Okay, mahusay. O mga bata, bago natin simulan ang ating aralin, meron munang katanungan si teacher. Okay, nakahanda na po ba kayo? Magaling. Ano-ano ba ang inyong mga karanasan sa panahon ng pandemya? Ano-ano ba ang inyong mga nararamdaman na tayo ngayon ay humaharap sa pagsubok? At paano ba natin masolusyonan ang pagsubok na ating kinakaharap? Okay? Ang lahat ng katanungan ay masasagot natin. Okay? Maya-maya po yan mga bata. Okay. Ngayon po ay, ano po ba ang ipinapakita sa larawan? Yan po ay COVID-19. Yan po yung mga sintomas ng COVID-19. Lagnat, hubot-sipon, hirap sa paghinga. At ito po yung dapat nating gawin. Dapat po nakasuot po lagi tayo ng face mask. Mga bata, atin munang tuklasin ang ating bagong aralin. O ngayon po ay meron pong ipinapakita si teacher na larawan. Yan po yung COVID-19 or coronavirus disease. Meron pong babasahin si teacher na isang kwento. Okay, handa na po ba kayo? Magaling. Ang pamagat ng kwentong aking babasahin ay ang hindi nakikitang sakit ni Ginang Ana Marie C. Ibanez. Marami sa atin ay nangangamba sa sakit na coronavirus o mas kilala sa tawag na COVID-19 dahil sa mabilis na pagkalat ng sakit na ito sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto at mga doktor,
ay wala pang tiyak na gamot at bakuna ang maaaring makasugpo sa COVID-19. Kaya naman, pinapayuhan ang lahat na mag-ingat. Ang bawat isa sa atin ay maaaring gawin ang ilang simpleng hakbang upang matulungan ang pagbagal ng pagkalat ng sakit na coronavirus at protektahan ang ating sarili, ating pamilya at ang ating komunidad. May mga iba't ibang paraan upang maiwasang mahawa ng sakit gaya ng pagkain ng masustansyang pagkain, uminom ng bitamina upang lumakas ang resistensya, at pagsunod sa mga safety health protocol. Gaya ng mga sumusunod, manatili sa loob ng bahay kung wala namang mahalagang lakad o gagawin sa labas. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield. Ugaliin gumamit ng alcohol kapag may bagay kang nahawakan kapag lumabas ng bahay. Agad maligo pagdating sa bahay o maghugas ng kamay at sundin ang social distancing upang makaiwas sa mga nakahahawang sakit. Noong pumutok ang balitang nagkaroon na ng unang kaso ng COVID-19 sa bansa, lahat tayo ay nagulantang. Ang iba ay natakot at nangamba. Pagkatapos ito ay sinundan ng pagpapatupad ng pamahalaan ng Enhanced Community Quarantine upang mapabagal at mapigilan ang pagkalat ng sakit ito. Habang ipinapatupad ang ECQ, ay may kani-kanya tayong karanasan. Marahil ikaw ay natakot, nalungkot, o nainip. Maaari rin namang ikaw ay natuwa at punong-puno ng pasasalamat ng ang iyong puso dahil sa kabila ng lahat, ikaw ay buhay, malakas at walang sakit. Bagamat dumaranas ng pagsubok sa ilalim ng pandemya. O mga bata, suriin muna natin para mas lalong maintindihan at maunawaan ang ating aralin. Okay. Ano po ba ang ipinapakita sa larawan? Sila po ay mga bata. Okay. Magkakaibigan. Bakit kaya sila malungkot? Sa tingin niyo mga bata, siguro sila po ay hindi makalabas ng bahay. Okay. Or di kaya hindi po sila makakapaglaro sa palaruan. Okay. Ang sabi po dito, hindi na po kami makakapaglaro sa palaruan. Okay? Ang sabi dito, ang karanasan at mga pangyayari sa ating buhay nakapagdudulot sa atin ng kasiyahan, kalungkutan, kagalakan, at marami pang iba. Ang karanasan ay bahagi ng buhay na may hatid na aral. Ito man ay karanasan mo o karanasan ng ibang tao. Mga bata, ano po ba ang ipinapakita sa larawan? Okay, yan po ay isang mag-anak. Okay, sino kaya ang batang ito? Bakit kaya siya umiiyak? Okay, ang sabi dito, ako po si Arbern. Naalala ko po nung hindi pa nagka-pandemya, tuwing linggo po kami namamasyal sa parke buong pamilya. Ngayon, nasa bahay na lang po kami. Okay? Si Arbern po ay malungkot dahil hindi na po sila nakakapasyal sa puok pasyalan. Okay? Nanatili na lang po siya sa bahay. Kaya po siya ay malungkot. Okay mga bata, ano po ba ang ipinapakita sa larawan? Yan po ay isang silid-aralan. Okay? Makikita po natin ang guro at ang mga mag-aaral. Okay? Sino kaya ang batang ito? Okay? Narito po ang kanyang pahayag. Sige nga, basahin natin. Ako po si Yuna. Naalala ko po, lagi po akong sumasali sa mga talakayan sa aming klase. Pero ngayon, masaya pa rin na po ako dahil nagkakaroon naman po ng mga follow-up discussion ang aming mga guro sa Zoom. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang aking pag-aaral kahit nasa bahay lang po ako.
So, ibig sabihin, hindi po siya malungkot. So, masaya pa rin po si Yuna. O mga bata, ano po ba ang ipinapakita sa larawan? Okay, isang batang lalaki na siya po ay nag-aalala. Okay, narito po ang kanyang pahayag. Ako po si Jehan. Labis po akong nag-aalala sa mga nangyayari sa ating mundo. Makakapasok pa kaya ako sa paaralan na labis kong hinasasabikan? Makakapasyal pa kaya kami sa parke at doon maglalaro kasama ang aking mga kaibigan? Makakapunta pa kaya ako sa Jollibee at McDonald's, ang paborito kong restaurant? Hay nako, kailan po kaya matatapos ang pandemya? Maganda pa, ipagdasal ko na lang po ang mga nangyayari sa ating mundo at hihingi po ako ng tulong sa Panginoon na sana matigil na po ang pandemya. Okay, yan po ang pahayag ni Jehan. So, ibig sabihin yan po ang kanyang karanasan. Kung mga bata, ano-ano ba ang inyong mga karanasan sa panahon ng pandemya? Okay, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang karanasan na ating nararanasan. Ano-ano ba ang inyong mga obserbasyon, nakikita o napapansin sa ating bahay, komunidad o mga establishmento? Okay. Okay, sa bahay, ang ating naobserbahan ay nanatili sa loob ng bahay at bawal lumabas. Laging malinis sa bahay at sa katawan. Laging naghuhugas ng kamay sa tuwing may hahawakan na bagay. Naliligo araw-araw. Para naman sa mga establishmento, mga pribado at pampublikong sasakyan. Sarado ang mga estasyon ng mga tren. Hindi pinababiyahe ang mga bus at jeep. Sa mga mall, tanging ang grocery lang ang bukas. Sarado ang mga puok pasyalan. So, mga bata, ito po ay nangyayari noong panahon ng ECQ. Okay. Sa ating komunidad, may social distancing sa pagitan ng bawat isa. Laging nakasuot ng face mask at face shield. May dalang valtrace at ID kapag lumabas ng bahay. Laging may dalang sanitizer o alcohol sa tuwing lalabas ng bahay. Maaring lumabas ang edad 18 pataas hanggang 65. O mga bata, dadako na po tayo sa mga gawain. Sa unang gawain, basahin ang tula at sagutin ang bawat tanong na kasunod nito. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Okay, handa na po ba kayo? Magaling! Ang Batang Matapat ni Ginang Ana Marie C. Ibanez. Mag-aaral sa pampublikong paaralan ang batang si Gabriel Ann. Maagang pumapasok at hindi lumiliban, kaya sa amin siya ay hinahangaan. Matapat siyang nagsasagot ng kanyang mga pagsusulit. Mahusay ang sa kanya'y papuri laging banggit. Matapat niyang ginagampanan ang bawat tungkulin, buong sipag niyang tinatapos ang kanyang gawain. Minsay nakapulot siya ng isang pitaka. Tunay ngang siya'y kahanga-hanga. Agad isinauli ang napulot na pitaka. Katapatan ay kanyang ipinakita. Okay mga bata, nagustuhan niyo po ba ang tula? Okay, magaling. Okay, para naman po sa mga katanungan, handa na po ba kayo? Mahusay, okay. So, sa unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa tula? A. Gabriel Ann, B. Gab, C. Ann, D. Gabi. O mga bata, ano po ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Si Gabriel Ann. Siya po ang pangunahing tauhan sa tula. Ikalawa, ano ang angking ugali ni Gabriel Ann? A. Masayahin, B. Mapagbigay, C. Masino, D. Matapat.
O mga bata, ano po ba ang tamang sagot? Ayon dun sa tulang napakinggan. D. Matapat. Okay, magaling. Ikatlo, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng katapatan? A. Pagbabalik ng pitaka sa may-ari. B. Hindi pagbalik ng pitaka sa may-ari. C. Kinuha ang lamang pera sa pitaka. O D. Itinapon ang laman ng pitaka. So, mga bata, alin po dyan yung tamang sagot? Okay? Tamang sagot ay letrang A. Pagbabalik ng pitaka sa may-ari. Magaling. Ikaapat, dapat bang tularan ang angking pag-uugali ni Gabriel Ann? A. Hindi po dahil siya ay batang makulit. B. Opo dahil siya ay batang mabait. C. Opo dahil siya ay batang matapat. O D. Hindi po dahil sa kanyang hindi tamang pag-uugali. O mga bata, ano po ba ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot po ay letrang C. Opo dahil siya ay batang matapat. Okay, magaling. Kalima, kung ikaw ang nakapulot ng pera, ano ang gagawin mo? A. Ililibre ang mga kaklase. B. Ibibili ng laruan. C. Hahanapin at isasauli sa may-ari. O D. Ibibili ng candy. O mga bata, ano po ba ang iyong gagawin? Okay, ang tamang sagot po ay letrang C. Hahanapin at isasauli sa may-ari. Okay, magaling. Okay, para naman po sa isagawa. Ang panuto ay pagsunod-sunurin ang naobserbahang pangyayari base sa iyong karanasan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang. Okay, handa na po ba kayong mga bata? Okay, bibigyan ko po kayo ng 5 segundo para basahin ang mga pangungusap kung alin dyan yung tamang pagkakasunod-sunod. Okay? Magaling. Okay, simulan na po tayo. Okay, ang una ay nagkaroon ng sakit na COVID-19 sa bansa. Okay, mahusay. Alin dyan ang ikalawa? Or kasunod na nangyari? Okay, ang kasunod na nangyari ay ipinapatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ano naman ang sumunod na nangyari? Or naobserbahang pangyayari? Okay, ang mga tao ay nananatili sa loob ng tahanan. Okay, ikaapat. Upang maiwasan ang patuloy na paglaganap ng COVID-19, may mga inilabas na pag-iingat na pangkalusugan. At ang panghuli ay, tanging ang mga frontliners lamang ang maaaring lumabas ng bahay upang magbigay ng tulong sa mga mamamayan. Okay mga bata, nasundan niyo po ba? Nakuha niyo po ba? Tama po ba ang iyong pagkakasunod-sunod sa naobserbahang pangyayari? Okay, magaling. O mga bata, dadako na po tayo sa ikalawang gawain. Panuto, ibigay ang mga maaari mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Okay, ito po ay may malayang pagsagot. So, iba-iba din po ang sagot ng bawat bata. Okay, mga bata, kayo po ang sasagot nito sa module. Habang nanonood ka ng balita sa telebisyon, nabanggit ng tagapag-ulat na may malakas na bagyong papasok sa ating bansa. Ano ang gagawin mo? Kalawa, nalaman mo na hindi makasabay ang iyong kaklase sa inyong talakayan sapagkat madalas wala siyang ginagamit na cellphone dahil ginagamit ito ng kanyang nanay sa trabaho. Anong tulong ang maaari mong ibigay sa iyong kaklase? Okay, sa ikatlo na po tayong mga bata. Nakita mo ang iyong pinsan na naglalaro sa labas ng bahay at hindi nakasuot ng face mask. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Ikaapat, ngayong panahon ng pandemya, bukod sa pag-aaral gamit ang module,
Ano pa ang maaari mong gawin? Kalima, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng nagkakasakit ng COVID. Ano ang maaari mong gawin upang hindi na tumaas ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19? Mga bata, kayo na po ang sasagot niyan. At meron pong malayang pagsagot. Bawat bata ay magkakaiba ng sagot. Pero nakabase din po sa katanungan. Okay? Para naman po sa ikatlong gawain, kayo na rin po ang sasagot mga bata. Pansinin ang larawan sa kanan. Kulayan ng berde ang kahon kung wasto ang naobserbahan mo dito. At kulay pula ang kung di wasto. Okay, sa number 1. Nasa tamang lugar ang mga gamit sa loob ng tahanan. Nag-aaway ang bawat kasapi sa tahanan. Ikatlo, malinis ang loob ng bahay. Ikaapat, nagtutulungan sa paglilinis ng bahay ang bawat kasapi ng pamilya. At ikalima, naglalaro ang magkakapatid sa loob ng bahay. O mga bata, kayo na po ang sasagot niya. Okay, mga bata, para naman po sa paglalahat, ano ba ang ating aralin? Okay, ang ating aralin ay tungkol sa naiugnay ang karanasan sa nabasang teksto. Ano-ano ba ang inyong mga karanasan sa panahon ng pandemya? Okay, iba-iba po tayo ng karanasan. Yung iba po malungkot, yung iba po nangangamba, natatakot, at may iba rin pong natuwa dahil sa mga nangyayari, dahil yung iba po nagkakaisa, nagkakasama-sama po sila buong pamilya. Kaya po sila ay masaya. Okay. Bilang bata, paano ka nakakatulong sa ating frontliners? O ikaw bilang bata, paano ka ba nakakatulong? Okay. Mga bata, tandaan, piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot upang mabuo ang kaisipan. Teksto, buhay, magturo, gawin, mabuting asal. Okay? Napapahalaga natin ang ating binabasang teksto kung ito ay may kaugnayan sa ating buhay. Maaring magturo sa atin ng magandang asal at gawi ang tekstong ating binasa. Kung mga bata, lagi po yung tatandaan na ngayon po ay dadako na po tayo sa tayahin. Okay? Kayo na po ang sasagot mga bata. Tukuyin ang magiging resulta ng bawat sitwasyong na obserbahan, piliin ang letra ng tamang sagot. Okay, sa number 1. Napanood mo sa telebisyon ang balita tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga taong nagkakasakit ng COVID-19. A. Matuwa. B. Malungkot. C. Iiyak. D. Walang pakialam. Kalawa, karamihan sa mga kabataan ay nahuhumaling sa paglalaro gamit ang cellphone. A. Sila ay walang magawa sa buhay. B. Walang kontrol sa paggamit ng cellphone. C. Maraming pambili ng load. D. Gusto lang gamitin ang cellphone. Okay, sa ikatlo. Napansin mo marami na ang mga bata nang lumalabas ng bahay kahit bawal. A. Dahil hindi sila magkakasakit. B. Mas marami pang bata ang lalabas ng bahay. C. Matutuwa ang mga namumuno sa barangay. D. Maraming mahawa at magkakasakit ng COVID-19. Kaapat. Dahil sa pandemya, maraming tao na ang nagtatanim ng halaman. A. Nagiging libangan dahil hindi makalabas ng bahay. B. Nagagaya lang sa ibang tao. C. Gusto lang na may halaman sa bahay. D. Wala silang magbit. Kalima. Napakalakas ng bagyong pumasok sa Pilipinas. Magkakaroon ng pagbaha at may naapektuhang lugar. B. Magiging maayos lang ang kalagayan ng mga tao. C. Matutuwa ang mga mag-aaral dahil mawawala ng klase. O D. Madidiligan ang mga pananim. Mga bata, kayo na po ang sasagot sa tayahin. Okay. Thank you and God bless.